Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Sa mga gusto pa pong makinig ng ibang kwento, meron pa po tayong isang channel. Yung channel po na ito ay tinatawag na Kulba. Ilalagay ko na lang po sa comment section ng link para agad niyong makita. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa aming palayan way back 1989 sa isang baryo na matatagpuan sa Capiz. Nung time po na ito, nasa 12 anyos pa lamang ako at may mga pagkakataon na tumutulong po ako sa mga obreros kahit na tinuturing nila akong heredero o tagapagmana ng lupain at palayan ng aking tatay. Mahilig po ako makisalamuha sa mga tao, kaya marami po akong mga kaibigan sa lugar namin. Ganun din naman si tatay. Pero hindi ko po maipagkakaila na yung tatay ko ay talagang may kayabangan. Si tatay po ay talagang mayabang noon pa man, lalo na kapag maraming mga nakikinig sa kanya o di kaya nasa inuman sila ng kanyang mga kaibigan. Painitin din po ang ulo, pero sabi ng iba, nagsimula siyang maging ganito nung pumanaw si nanay. Nasa 6 na taong gulang pa lamang ako nung mangyari yon. At magmula doon noon, si tatay palagi nang nagagalit. At ayon pa kay lolo at lola, may mga pagkakataon daw na maaga pa lang ay umiinom na ito ng alak. At hindi na lang daw nila ito sinisita. Naiintindihan naman daw ni lolo at lola kung ano ang sitwasyon ni tatay. Pero habang tumatagal daw, ay unti-unti siyang umiiba. At malaki ang naging ambag ng pagkawala ni nanay. Sa pagtungtong ko sa edad na 10, ay nagsimula akong tumulong sa aming palayan at sa iba pang mga negosyo sa aming bayan na pagmamay-ari ni tatay. Tumutulong po ako nang dahil sa sinabihan ako ni lolo na balang araw ay wala na ring magmamanan ng lahat ng ito, kundi ako lang. Kaya naman inalam ko mga ginagawa sa aming mga negosyo. Mula sa pagtanim at pag-ani ng mga palay hanggang sa pagkokopra at iba pa. Marami rin pong lupain si lolo at lola sa iba't ibang parte ng aming bayan. Isang hapon, pagkarating ni tatay sa bahay, ang sama ng pakiramdam ko. Parang nasusuka ako kahit na hindi naman ako nakainom ng alak. Baka magkakaroon pa kayo ng lagnat, tay. Magpahinga lang po kayo ng maaga at wag na muna kayong uminom ng alak. Oo nga naman, tama yung anak mo. Mas mabuting magpahinga ka na muna at kung pwede, huminto ka rin sa pag-inom kahit 1 linggo lang. Napailing na lamang si tatay at tumiga sa mahabang kama na nasa labas ng aming bahay. Makalipas lang ilang sandali, ay nakatulog po ito. Kaya sabi ni lolo, hayaan na lang daw namin kasi baka masama nga talagang kanyang pakiramdam. Bago pumatak ang 6:00, ay ginising ko siya kasi kakain na kami ng hapunan. Agad naman po siyang bumangon at nagsabi sa akin na gusto niyang matulog sa palayan kasi naiinitan daw ito sa bahay namin. Maalinsangan daw kahit na hindi naman. At sabi naman ni lolo sa akin, tapusin na daw namin ang pagkain ng hapunan bago tumungo sa palayan. At sumang-ayon naman kami sa kanyang suwestyon. Kaya kumain kami. Meron po kaming maliit na kubo sa aming palayan. Nasa gilid lang po ito sa pilapil. Pwede kang magluto doon. Pwede kang matulog at manatili doon ng ilang gabi. Nang dahil meron namang kama at kwarto doon. Parang bahay po ito subalit maliit nga lang.
Pagkatapos namin kumain ay tumungo kami sa palayan. At sa kalagitnaan ng aming paglalakad, isang tunog ang narinig namin. Tunog po ito ng isang tiktik. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakarinig kami ng ganito. Kaya naman alam namin kung ano ito. Nagsabi naman si tatay na hayaan ko na lang daw at huwag ko nang pansinin. Nang dahil sa normal lamang ito. Hanggang tunog lang naman daw. Kaya naman hindi ko na binigyan pa ng pansin. Kasi tama naman siya. Pagkarating nga namin sa kubo, ay agad kong inayos ang aming higaan. Si tatay naman ay agad na humiga pero ikinabit ko pa ang kulambo. Nang sa ganon ay hindi kami lamukin. Matapos ko namang gawin to, ay agad naman akong humiga at nagpahinga. Kasi pagod din po ako buong araw sa kakaasikaso ng aming mga negosyo. Bakasyon na rin po namin nung time na to, kaya wala kaming pasok. Makalipas ang isang oras, idinalaw ako ng antok at di kalaunan ay nakatulog po ako nang hindi ko namalayan. Bandang 11:00 ng gabi ay nagising ako ng walang dahilan. Tumingin ako sa aking paligid at normal naman ang lahat. Yung lampara ay nakasindi pa rin, kaya nakikita ko ang paligid at si tatay pumihilik sa mga sandaling ito. Walang ano-ano ay nakarinig po ako ng mahinang lundag sa bubong namin na gawa sa pawid nung time na to. Hindi ko alam kung ano ito, pero nagsimula siyang maglakad ng dahan-dahan. At inisip ko na parang taong may gawa kasi nga mabigat ang kanya mga yapak. Tapos suminto po ito sa tapat mismo ni tatay. At dito na po nagsimulang lahat. Dito na binanggit ni tatay ang isang pangalan. Paulit-ulit at sabi niya, wag daw siyang saktan. Kasi walang aasikaso sa aming mga negosyo. Para bang nagmamakaawa si tatay. Lalaki pong pangalan na ito, pero itago na lang natin sa pangalang Romano. Pamilyar po sa akin ang pangalan na ito kasi minsan nabanggit na rin po ito ni tatay sa ibang mga obreros. Yun nga lang, hindi ako sigurado kung nakita ko na ba siya. Kaya naman naguguluhan ako at hindi pa ako sigurado. Makalipas ang ilang sandali, ay nakita ko na hinahabol ni tatay ang kanyang hininga. Kaya naman sinubukan ko po siyang gisingin. Tapos dito na unti-unting umalingasaw ang mabahong amoy na alam kong nanggagaling sa labas ng bahay. Amoy ng asupre, nakakasukat mabaho. Ito po ang unang pagkakataon na nakaamoy ako nito sa palayan namin. Wala namang aktibong bulkan sa lugar namin o ano man dyan na magiging sanhi ng amoy na ito. Tapos maalinsangan na rin sa mga sandaling ito. May mga pagkakataon pa nga na yung ihip ng hangin ay mainit ng kaunti. Tapos nagtatayuan ang aking mga balahibo. Tay, gumising po kayo tay. Ano mang gagawin ko? Tatakbo kaya ako papunta kina lolo para malaman nilang nangyayari kay tatay. Romano, maawa ka sa akin Romano. Hindi na ako uulit. Kung meron ma akong ginawang mali sa'yo, patawarin mo ako. Tay, gumising kayo tay. Sino po si Romano? Anong ginagawa niya sa'yo? Tay, gising. Ilang beses ko siyang ginising pero hindi talaga nagigising. Talagang binabangungot na po siya sa mga sandaling ito. Hindi na tama ang mga nangyayari kaya naman kinabahan na ako. Nagdasal pa ako sa kataas-taasan na sana gabayan niya kami ni tatay at huwag niya kaming ilagay sa alanganin. At makalipas lang mahigit 10 minuto, sinagot niya ang aking dasal. Si tatay unti-unti pong kumalma at ang kanyang paghinga ay unti-unting bumalik sa normal. Kaya naman nagpapasalamat ako. Yung pagdadasal ay talagang makapangyarihan at talagang epektibo. Ginising ko ulit si tatay at agad po siyang bumangon at nagsabi sa akin kung anong nangyayari. At dito ko rin sinabi sa kanya. Hanggang sa naalala niyang kanyang panaginip, bigla po siyang kinilabutan at nagsabi,
na napanaginipan niya si Romano. Galit na galit at sabi ko, nagmamakaawa ito kay Romano na huwag siyang saktan. At dito na po nanumbalik sa alaala ni tatay kung ano ang kanilang huling pinag-usapan ni Romano at kung ano ang kanilang naging sitwasyon nung huli nilang pagkikita. Hanggang sa nagsabi si tatay na uuwi daw kami sa bahay kasi hindi magandang kutob niya sa may palayan. Para bang merong nakatingin sa amin at may gustong manakit sa amin. Kaya naman pumayag ako kahit na 10 oras na ng gabi. Kinuha ko ang lampara at agad kaming naglakad sa pilapil habang si tatay ay merong hawak na karit. Takot daw ang mga aswang sa karit kaya naman kampante kami sa mga sandaling ito. Habang naglalakad kami sa pilapil ay tumunog ulit ang tiktik na narinig namin nung papunta pa lamang kami doon sa kubo. At dito na po nagparinig si tatay na huwag siya magkakamali kasi hindi siya magdadalawang isip na gamitin ang karit. Walang ano-ano ay bigla pong napahinto si tatay saka natumba ng walang dahilan. Umihip lang naman ng napakalamig na hangin at gaya po sa ibang kwento dito, nangisay po siya at nanginig na tila ba meron siyang dinaramdam na sakit. Hanggang sa nakita ko yung isang malaking pusa na naninilaw ang mga mata. Hindi talaga pangkaraniwan. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya si tatay iniwan ko po talaga sa pilapil. Tumalon ako sa mga palay at tumakbo ng tumakbo nang sa ganon ay makauwi ako sa bahay ni lolo at lola. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Nagpanik na ako. Iniwan ko si tatay. Mabuti kang pala yan. Hindi nga ako makapaniwala na nakatakbo ako ng mabilis. Narating ko naman ang bahay ni lolo at lola. Sumisigaw ako at nabulahaw din yung mga kapitbahay namin kasi narinig nilang malakas kong sigaw. Nagising ang mga ito at pumunta sa bahay namin. Si lolo at lola ay agad namang nagising at nagtanong kung anong nangyayari sa akin. At nung sinabi ko, ay dali-dali kaming bumalik sa palayan. Sumama din ang ilan sa mga kapitbahay namin. May mga dala silang lampara at itak. Kasi nga sinabi ko kung ano ang aking nakita. Naniniwala din po sila na aswang po ito at hindi pangkaraniwan. Makalipas ang ilang minuto ay narating namin ang palayan at nakita namin si tatay na nakaupo na at tinawakan ng kanyang ulo. Tila ba kakagising lang niya. Tinawag namin siya at agad naman siyang tumayo at tumakbo pupunta sa amin. Nagtanong ito kung ano ang nangyayari. Wala po siyang maalala. Blanko ang kanyang alaala. Kaya naman labis ang aming pagtataka. Bumalik naman kami sa bahay ni lolo at lola at dito ko na kinuwento kung ano ang nangyari sa pilapil at hindi naman siya makapaniwala. Sabi naman ng isa naming kapitbahay na obreros din po ni tatay, tatawag daw sila ng albularyo ng kanyang kapatid nang sa ganun ay matulungan kami. Naniniwala din kasi ang mga ito na si Romano ay merong kakayan at may lahing aswang sapagkat ang kanilang angkan ay bantog daw sa kabilang bayan. Narinig lang daw nila ito sa isa pa naming obreros. Wala naman kaming alam patungkol dito nang dahil hindi naman kami nagtatanong at hindi kami mahilig sa mga chismis. Pero meron namang naalala si tatay na nung mga nakaraan ay nagkausap daw sila ni Romano. Balak daw niyang humiram ng pera pero hindi siya pinagbigyan ni tatay. At sinabihan pa daw niya ng tamad at mabagal kumilos si Romano kaya siguro nagalit. Ito rin sigurong dahilan kung bakit siya binalikan at binulabog nung gabing ito. Pakiramdam din daw ni tatay ay parang may mga gumagalaw sa kanyang likod. Para bang may mga insekto sa loob ng kanyang mga balat na gumagapang. Nangangati daw ang kanyang likod kahit na wala namang mga pantal o kate-kate. Kaya nagtataka siya. Ilang araw na daw ito pero hindi lang niya sinasabi sa amin kasi wala naman siyang nakikitang problema.
At sabi ng isa pa naming kapitbahay, baka daw kinukulam siya ni Romano. At malalaman lang namin ang katotohanan kapag nakarating na yung albularyo na tutulong sa amin at titingin kay tatay. Kaya naghintay pa kami ng 10 oras ng gabi. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay dumating nga ang albularyo at agad naman niyang tinignan si tatay. Nalaman naman namin na kinukulam nga daw ito at yung nakita namin sa palayan, aswang talaga iyon. Matapos ang ilang dasal at pagtatawas ay meron siyang nakita. Walang iba kundi obreros daw ni tatay ang may gawa ng lahat. Siya rin daw ang nambubulabog sa amin. Siya rin ang nasa likod ng kulam. Kaya nangangating likod ni tatay. Meron naman po siyang binigyan na pangontra at pinasuot niya kay tatay. Wag na wag daw itong hubarin hanggat hindi pa maayos ang kanyang nararamdaman. Kaya naman tinandaan ni tatay ang kanyang mga habilin at agad niyang sinuot ang medalyon. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam din naman ang albularyo. Pero matapos naman ang gabing ito, Sir Chris, ay hindi na po nasundan ang mga pagpaparamdam sa amin. At sa maniwala kayo hindi, si Romano ay hindi na namin nakita kailanman. Hindi rin po naging ganti si tatay kasi inaamin din niya na meron siyang kayabangan. Nagbago na rin po siya pagkatapos ng mga pangyayaring ito. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang ang kwento.